Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:12 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintikod sa Bukos na Pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong ng balita, dili sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunan, mga balita na natipon sa sunod sa nagligan mga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Huwebes, Pebrero 5, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa, kagaron sa mga Pangulong Dinaran. Pilipinas. Headline. Bilog ng Western Visayas, ginpaydalog na sa Signal Number 1. Headline. Preemptive evacuation gimando sa OCD sa mga lugar na mataas ang risgo sa baha, landslide, kag storm surge. Headline. Coast Guard District Western Visayas handa sa posibleng epekto sang Bagyo Basyang. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lakip ang bilog ng Western Visayas kag Negros Occidental sa mga lugar nga ginpaydalom sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 Sunday sa 8 AM Bulletin sang Pag-asa, Pebrero 5. Sunod sa Weather Bureau, Signal Number 1 sa bilog ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Atlan, kag Antique sa mga bulletin, ang sentro sang Tropical Storm Basyang yara sa 385 km na silangan sang Hinatuan, Surigao del Norte. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Imanduan sang Office of Civil Defense 6 sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na magpatigan sa preemptive evacuation. Ilabi na sa mga lugar ng mataas ang risgo sa pagbaha, landslide kag storm surge. Ang nasambing katikang kabahin sa pagpanghanda sa OCD-6 sa posibleng epekto ni Bagyo Basyang sa Western Visayas. Siging pagwa ng memorandum sa OCD-6, kimanduan sila nga maghiwat sa preemptive evacuation sa mga high-risk barangays sa coastal areas labi na sa Southern Iloilo o Southern Antique. I-activate man ang ila emergency operations centers para sa madasig nga koordinasyon sa forecast ng pag-asa magalabay ang bagyo sa Western Visayas kag gimalauman nga magadala sa mabaskog nga pag-ulan kag hangin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tawag na balita, ginpaydalom sa Blue Alert ang handaan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council Huwebes, Pebrero 5 bangod sang Bagyo Basyang. Katuyan sa alert status, masigurang palunsay nga koordinasyon sang mga ahensya sang gobyerno kag local government unit sa pagresponde sa mga pumulo nga posible maapektuhan sang bagyo. Gimanduan naman sang RDRMC ang mga member agency kag LDRMCs nga magpatigayon sa pagmonitor kag magsumite sang preparedness measures kag updates sa RDRRMC Operations Center. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naka-alerto ang Coast Guard District Western Visayas sa Bagyo Basyang bilang kabahin sa pagpanghanda sa posibleng epekto sang bagyo, inactivate sa Coast Guard District Western Visayas o pwede mga Coast Guard Station kag substation sa bilog nga riyon ang ila deployable response group o kung masigurong madasig kag organisado nga pagresponde. Sa pag-activate sa DRG, pasang karon sining kahandaan sa mga personnel sa search and rescue operations, humanitarian assistance kag disaster response, ilabi na sa mga coastal kag flood-prone areas sa Western Visayas. Ginpanugyanan man sa Philippine Coast Guard ang mga mangisda sa kayanon kag mga biyahero sa dagat nga ipaiway anay pagpalawod kag parayon nga magpamati sa mga opisyal nga abiso halin sa Pag-asa kag PCG
ug masiguro ang ila safety. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang biyahe sa tanan nga sakayang dagat sa probinsya sang Iloilo matapos ipaidalom ang probinsya sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sa Bagyo Basyang. Padayon naman ang biyahe sa mga sea vessel nga may ruta Guimaras sa Iloilo vice versa pero 50% lang sang ila capacity. Samtang ang mga ro-ro vessels nga may ruta Guimaras to Iloilo vice versa nga nagabugat sang 300 gross tonnage ang inipanugutan magbiyahe pero 75% lang sang ila cargo capacity. Pinabisuhan sa PCG ang mga mangisda sa coastal communities nalikawan anay ang pagpalawod samtang malain pa ang tiyempo. Ginapangaday sa PCG ang kooperasyon sa publiko para masiguro safety sa tanan. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, klase o kung suspendido ang klase sa preschool kag kindergarten sa West Visayas State University sining Webes bangod sang Bagyo Basyang. Ang suspensyon sang klase matapos ang anunsyo sang city government madumduman ng kabahin ng Iloilo sa mga lugar nga ginpaidalam sa signal number 1 bangod sa Bagyo Basyang sa digsigin issue sang pag-asa. Ang sitwasyon niya sa green levels and guidelines sa universidad sa revised color-coded alert system for emergencies and disasters na nagapahayag sa automatic suspension sa preschool ug kindergarten classes sa mga apektado nga lugar. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, face-to-face classes sa masobra pulo kay LGU sa Negros Occidental suspendido tungtod Biyernes tungod sa Bagyo Basyang. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Suspendido tubtob Biyernes, Pebrero 6 ang klase sa tanan nga eskwelahan sa masobra pulo ka bangag kag syudad sa Negros Occidental bilang pagpanghanda sa mangin epekto sang Bagyong Basyang. Nakip sa mga nagpatuman sang class suspension halin Webes tubtob Biyernes ang lokal nga panguluhan sang Baguio City, Cadiz City, Kawayan, Ibi Magalona, Himamaylan City, Hinigarana, Isabela, La Castellana, La Carlota City, San Carlos City, Silay City, kag Talisay City. Samtang, suspendido sa Webes ang klase sa Manapla, kag suspendido sa Biyernes ang klase sa Moises Padilla, kag Banwa sa Calatrava. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 1,800 ka eskwelahan sa Western Visayas nagsuspend sa face-to-face classes. Detalye sang balita, Marian Grace Araniata. Nagsuspende sa face-to-face classes Webes, Pebrero 5 ang 1,800 ka mga bulutuan sa Western Visayas bangod sa Bagyo Basyang. Sabi sa datos sa Department of Education Region 6, sa 1,800 na nagsuspende sa in-person classes, 538 ka bulutuan ang gikan sa Schools Division Office of Aklan, 107 sa Capiz, 98 sa Guimaras, 916 sa Iloilo, 62 sa Iloilo City, 38 sa Pasig City, ug 41 sa Rojas City. Madumduman naging paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Western Visayas sa Pebrero 5 bangod sa Bagyo. Bangod na wala sa in-person classes, automatic na nag-shift sa alternative delivery mode o kung LDM ang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang panaton nga balita, yung panubuhan sa Department of Public Works and Highways ang vertical clearance ang buhang flyover para sa mga nagalabay nga cargo trucks. Halin sa 4.88 meters nga allowable vertical clearance ginhimo ini nga 2.90 meters sa gud manlimitahan ang paglabay sa mga overloaded nga trucks sa area. Gintayag sa DPWH Region 6 nga nasugura na ang repair sa porsyon nga nakinansang pagtukal sa konkreto nga semento kag magalawig ang repair tungtod sa Marso 26. Sinabisuhan ang mga motorista sa lugar nga maghimo sang nga mahimo maka-experience sa mabugat nga trapiko samtang nagapaday ng repair sa flyover. Radyo Pilipinas News. Bilang preparasyon sa WEVRA o kung 2026 Western Visayas Regional Athletic Association sa Marso ginpaidalom ang mga emergency responders kag opisyales sang syudad sang PASI sa Incident Command System Executive Course. Tinutuloy sa training nga i-enhance ang ikasarang sa mga responders kag opisyales handig sa ICS framework para sa mas maayong pagdumala sa WEVRA 2026. Nakip sa nagtudlo sa training sa Attorney Melissa Banyas, Chief sa Disaster Response Management Division,
kag Justy Joy, Training Specialist gikan sa Office of Civil Defense 6, John Coburubias gikan sa Iloilo PDRMO, kag Stephen Ardeles sa ICS Cadre. Nagtambong man sa training course si City Mayor Stephen Palmares. Madumduman nga panagbalayan sa Pasig City ang regional meet sa March 16 to 2022. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panatong nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. may bago na nga obispo ang Diocese ng Kalibo. Ginapoint ni Pope Leo XIV si Father Cyril Buhayan Villarreal bilang bagong bishop sang Kalibo sa dinang Episcopal Ordination na katalanan sa Abril 23, 2026 sa St. John the Baptist Cathedral sa Amuman nga banwagin bunag si Father Villarreal sang Marso 1, 1974 kay Candido Dinglasan Villarreal Jr. sang Mambusaw Capiz kag Ilinita Labaw Buhayan sang balasan na ordinahan sa pagkapari si Father Villarreal sang Mayo 25, 2001. Lakip sa mga nangin assignments sang pari ang seminary formation, overseas pastoral ministry sa Vienna, Austria, leadership role sa diocesan commissions kag lectureship sa mga major na ecclesiastical institutions. Ang Episcopal Ordination, paunahan ni Most Reverend Victor Bendico, Archbishop of Capiz, bilang Principal Consecrator. Co-consecrators naman sa Most Reverend Jose Cor Talaok, Most Reverend Narciso Abeliana, samtang si His Eminence Jose Cardinal Advincula ang maghahatag sang homily. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City nagsara labing unang public rental housing project sa Sambag-Aro. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Ginlunsar sang Iloilo City Government ang labing unang public rental housing project sa syudad sa barangay Sambag-Aro sang Miyerkules. Ang rental housing project nagatanyag sang 7 ka panalgan nga building nga may 362 ka barato nga housing units nga sarang marentahan sang Ilonggos nga nagaumbisa sang ila pamilya, mga disaster survivors kag displaced individuals nga biktima sang demolisyon. Sa idalom sang Iloilo Residences Rental Housing Project, pwede ka renta tubtob 5 ka tuig sa presyo nga 850 pesos para sa isa ka studio type unit nga may kalaparon nga 27 square meters. Yan pondoan ini pinaagi sa escrow fund sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sunod kay Attorney Peter Milyare, pinuno sang Iloilo City Local Housing Office, may ipahamtang man nga health center, park, playground, multi-purpose hall, kag basketball court sa nasambit nga lugar agud may access sa mga pumuluyo sa mga recreational activities. Para naman kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang programa, ang sabat sa nagadakong nga kinahanglan sang syudad sa mga kakulangan sang panimalay. Ginpayag niya nga prioridad sang iyang administrasyon ang paghatag sang solusyon sa housing backlog sa syudad. Target nga mapatukod kag mabuksan ang pasilidad sa tuig 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Emi Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI nagiwat sang business development training para sa mga ATI sa Western Visayas. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon sa Business Development Training ang Department of Trade and Industry Western Visayas sukon DTI-WB agud pabakuron ang pagnegosyo sa mga ati sa Panay kag Gimaras. Ang mga partisipante, mga miyembro sang Pantad Ati Tribe Organization sang Tobias Fournier Antique, Gimaras Ati Rivers Association Corporation sang Hordan Gimaras, kag Karibuhan Ki Meme Ati Kidumaraw sang Dumaraw Capiz. Sa bulig sang University of San Agustin Center for Heritage and Indigenous Culture, gintuduan ang mga ati sa mga importante nga hibalo sa pagpadalagan sang negosyo, pagbaligya, kag paggamit sang social media. Paagi sa 3 kadlawng aktibidad, nagalamang DTI nga malabot ang handom sini nga inklusibo nga pag-uswag kung sa diin wala sa mabayaan nga palalubian nga kultura kag komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Supply Chain Management Warehouse sa Negros Occidental PHO inagurahan na. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga gininaugurahan ang Negros Occidental Provincial Health Office Supply Chain Management Warehouse sa Bacolod City. Ang pasilidad may cold chain storage kag magaserbe nga central hub para sa safe storage kag pagparagtag sa mabulong kag medical supply sa mga lokal nga health facilities. Katiwan sa warehouse nga masiguro ang walang untat nga serbisyo sa ikaim lawas kag madasig nga pagresponde sa tion sang public health emergencies. Sa iya nangin mensahe, ginhatagan punto ni Governor Bong Lacson ang padayon nga pagtiwa sa gobyernong probinsyal nga mapanami ang health delivery kag masuportahan ang pagpatuman sang universal healthcare sa probinsya sang Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. ginpabaskog sa Department of Environment and Natural Resources. Pinagi sa Provincial Environment and Natural Resources Office gimaras ang pagpangapin sang pawikan kasunod sa ginpatigayon nga response activity. Mga dinalagon nga na-rescue kag na-release pabalik sa dagat sa Nueva Valencia gimaras ang sa 69 ka hawksbill sea turtle nga ginakabig critically endangered sandig sa International Union for Conservation of Nature. Sandig sa DNR Western Visayas ang mga butosang pawikan una na diskubrihan sa isa ka resort owner kag iya empleyado sa pag-usisa sa mga eksperto sa 69 ang buhi, 19 naman ang unhatched eggs kag siyam ang napatay. Pagkatapos ng documentation, ginrelease ang mga pawikan sa dagat ang ilang natural nga puluyan. Nagapangabay ang DNR6 sa publiko nga i-report ang wildlife sightings kag illegal nga aktibidad agud mapangapinan para sa masunod nga henerasyon. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Kagamihan itong manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo News Team, Huwebes, Pebrero 5, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radio Publiko.